Kinahapunan ay niyaya naman ni Goro si Shimizu na pumunta sa shop ni Manager Ando para makabili ito ng baseball gloves. Habang tumatakbo ay sinasabi ni Goro sa kanyang sarili na kailangang makahanap na siya agad ng iba pang players dahil siguradong tatalunin umano nila ang business association. Sa shop naman habang may inaasikasong customer si Mr. Ando ay inutusan naman ni Sawamura si Komori na magnakaw. Labag man sa kalooban pero napilitan na lang din si Komori dahil takot ito na mawala ng itinuturing na mga kaibigan. Maya-maya pa ay nakarating na sina Goro sa shop kaya tumakbo na palayo ang tatlo, nang biglang mapasigaw si Mr. Ando dahil nahuli nito ang pagnanakaw ni Komori. Agad na humingi ng tawad si Komori at nakiusap na huwag siyang isumbong sa mga magulang niya. Lumapit si Goro sa manager at sinabing patawarin na nito si Komori dahil kilala niya naman iyon at alam niya na hindi niyon magagawang magnakaw ng ganon. Dahil doon ay pinalampas na ni Mr. Ando ang ginawa ni Komori, at natuwa na lang ito nang malaman mula kay Goro na may babae na gustong mag-baseball at naroon iyon para bumili ng gloves. Para hindi na magustusan ang bata ay sinabi ni Mr. Ando na ibibigay niya na lang kay Shimizu ang pinaglumaang glove ng kanyang anak. Habang kinukuha iyon ni Mr. Ando ay sinabi ni Goro kay Komori na umuwi na ito at siya na lang ang baalang magpaliwanag sa manager ng nangyari. Ngunit itinanggi ni Komori na inutusan siya ni Sawamura na magnakaw kaya hindi na lang makapaniwala si Goro sa kaduwagan yun kaya habang buhay na umano iyong hahawakan sa leeg ni Sawamura. Nang makaalis si Komori ay iminungkahi ni Shimizu kay Goro na yayain na lang iyon na sumali sa baseball team. Alam kasi ni Shimizu na kaya napipilitin si Komori na sumama kina Sawamura ay dahil wala iyong kaibigan. Ngunit sinabi ni Goro na kapag ginawa nila iyon ay pag-iinitan na rin sila ni Sawamura at baka maapektuhan pa umano ang team kaya hindi sang-ayon si Goro. Dahil doon ay nainas si Shimizu kay Goro, at saktong dating ni Mr. Ando ay galit niyang sinabi na wala itong konsiderasyon sa kapwa at baseball lang ang mahalaga para rito, kaya wala itong pinagkaiba kina Sawamura. Pagkatapos ay tumakbo na paalis si Shimizu at sinabing hindi niya nagugustuhing mag-baseball kasama si Goro. Nang sumunod na araw, dumating si Goro sa paaralan at nadatnan nito na pinapatulan na ni Sawamura si Shimizu dahil sa pagtatanggol na naman yun kay Komori. Pumasok si Goro sa silid sabay bati kay Komori para yayain ito na sumali sa baseball team nila. Dahil noon pa gusto ni Komori na maglaro ng baseball ay pumayag ito sa alok ni Goro bagay na ikinatuwa naman ni Shimizu. Dahil sa pagtiwalag na iyon ni Komori mula sa grupo ni Sawamura ay nainas ito at tinawag pang traidor si Komori. Pagkatapos ng klase ay niyaya na ni Goro si Komori na maglaro ng baseball sa rooftop ng kanilang paaralan, at natuwa siya dahil medyo marunong na itong sumalo ng bola. Maging ang squat position ay alam na rin nito kaya naisip ni Goro na bigyan ito ng pitch at nagawa naman nga iyong mas alaw nito. Mas lalong natuwa si Goro kay Komori at laking gulat niya nang malaman na ang tatay nito ay naging catcher ng Blue Ocean sa loob ng 4 na taon. Dahil doon ay lubusan ang tinanggap ni Goro si Komori para maging miyembro ng team kaya isang player na lang ang kulang sa kanila. Dahil naman sa galit ni Sawamura ay kinuha nito ang baseball glove ni Goro para turuan umano iyon ng leksyon. Bagamat pinipigilan ito ng dalawa ay itutuloy pa rin ni Sawamura ang binabalak niya kaya tumakbo na paalis ang dalawa para hindi sila madamay sa gagawin nito. Sa labas ng paaralan ay nagpaalan si Komori kina Goro na may babalikan lang itong sapatos, kaya nasaksihan nito ang pagkuha ni Sawamura sa glove ni Goro. Sinundan niya ito para malaman kung ano ang pinaplanong gawin ni Sawamura sa baseball glove ni Goro. Nang makita na balak iyong itapon ni Sawamura sa ilog ay naglakas loob si Komori na pigilan ito para sa kaibigan niyang si Goro. Sa inis ay sumugod si Sawamura para saktan si Komori nang bigla naman itong batuhin ni Goro at sinabing isinumbong si Sawamura ng dalawa nitong kaibigan sa kanya. Hinamon ito ni Goro ng away pero dahil mag-isa lang ay nang ibabaw ang takot ni Sawamura kaya lumapit ito para ibalik ang glove, ngunit bigla siya nitong sinuntok. Hindi makapaniwala si Sawamura na sasaktan siya ni Goro gayong hindi naman umano nila sinaktan si Komori noong kasama pa nila ito. Ngunit matapang na sinabi ni Goro na ang sugat na ibinigay niya kay Sawamura ay gagaling pa, pero ang sugat na itinanim umano nito sa kalooban ni Komori ay maaring hindi na gumaling. Binalaan ni Goro si Sawamura na huwag nang lalapit sa kanila at pagkatapos ay umalis na ang dalawa ni Komori. Malaki ang pasasalamat ni Komori kay Goro dahil kung hindi umano ito nakipagkaibigan sa kanya ay malamang kinakawawa pa rin siya ni Sawamura hanggang ngayon. Napangiti na lang si Goro at sinabing siya nga ang dapat magpasalamat kay Komori dahil kung hindi nito pinigilan si Sawamura ay naitapon na yun ang regalong glove ng papa niya. Kinahapunan pagkatapos ng klase ay mag-isa na lang si Sawamura at hindi na ito pinapansin ng dalawa nitong kaibigan. Dahil doon ay mag-isa na lang itong naglakad sa pasilyo ng paaralan nang bigla nitong madaanan sina Komori at Goro na nag-aalok sa ibang estudyante na mag-try out sa team. Halos palubog na ang araw pero wala pa ring nakumbinsi sina Goro na sumali sa team nila nang biglang dumating si Shimizu kasama si Sawamura.
Inakala ni Goro na naroon iyon para manggulo na naman, pero lumapit iyon kay Kimori para humingi ng paumanhin. Nang paalis na sana ay tinanong muna ni Sawamura kay Goro kung pwede ba siyang sumali sa team ng mga ito kung wala pa umano ang mga itong nahahanap na player. Hindi makapaniwala si Goro sa sinabi ni Sawamura dahil kasali ito sa soccer team at ang tatay pa nito ang coach, pero sinabi ni Sawamura na gusto niyang bumawi at mas masaya umano kung magkakasama silang maglalaro ng baseball. Hindi na nagsalita pa si Goro kaya naglakad na paalis si Sawamura nang bigla naman itong pigilan ni Kimori para sabihin na tinatanggap niya na ang paghingi nito ng paumanhin. Dahil doon ay tinanggap na rin nila ito sa kanilang team kaya naman agad na sinubukan ni Goro kung magaling si Sawamura sa catch o pagsalo ng bola. Kinagabihan, habang naliligo si Goro ay hindi pa rin ito makapaniwala na sasali sa baseball team si Sawamura, at ngayong kumpleto na sila ay pinag-iisipan naman nito kung anong tamang posisyon para sa kanilang lahat, nang bigla itong tumayo at sinabing i-strikean niya ang lahat ng kalaban para manalo sila. Pagkapasok sa paaralan ay agad na sinabi ni Goro sa tatlo na bukas na ang laro nila laban sa district team. Nagulat ang mga ito dahil hindi pa nga umano sila nakakapag-practice, pero sinabi ni Goro na ayos lang yun basta sa outfield lang ang mga ito pamwesto dahil hindi niya ang mga iyon bibigyan ng pagkakataong makascore. Nagsalita si Kimori at sinabing alam niya na mabilis mag-pitch si Goro pero puro matanda na umano ang makakalaban nila, at isa pa ay hindi pa nga umano nila alam kung paano sila makapag-home run. Dahil doon ay niyaya ni Goro ang tatlo na pumunta sa batting center para mag-practice, pero na-distract sina Kimori at Sawamura sa mga video game kaya agad ang mga itong sinaway ni Goro. Hindi nagtagal ay nag-practice na sila at nang maturuan ni Goro sina Sawamura ay nagsimula na rin itong mag-practice ng kanya. Humanga si Kimori kay Goro dahil nagagawa nitong tirahin ang pitch na may bilis na 80 miles per hour sabay sabi sa sarili na ibang klase talaga si Goro para sa edad nito. Maya-maya pa ay pumunta na sila sa field kung saan gaganapin ang laro nila. Isa-isa silang binigyan ni Mr. Ando ng uniforming panlaro at sinabing pagkatapos nyun ay magkakaroon sila ng farewell party bagay na ikinainis ni Goro, sapagkat mamalasin sila dahil sa sinasabi nito na farewell party. Kahit kasi mas matanda ang mga iyon sa kanila ay kumpiyansa pa rin si Goro na matatalo nila ang mga iyon. Habang nag-uusap-usap ang mga ito ay lumapit si Mr. Sawamura kay Mr. Ando para sabihing friendly game lang iyon, nang bigla naman itong mapansin ang kanyang anak na kasali na rin sa baseball team. Nagalit si Mr. Sawamura at sinabing walang dahilan para tulungan ng anak niya ang mga iyon dahil nakataya sa laban na iyon ang eksklusibong paggamit ng field sa mga team na may karapatang gumamit. Kahit ganoon ay tumuloy pa rin si Sawamura na sumali sa laro kaya hindi nagtagal ay nagsimula na sila. Una nang nagbat ang district team dahil ang mga ito ang nanalo sa Jack and Poy. Dahil mga bata naman ang makakalaban ay relax lang ang mga taga-district team. Una nang sumalang si Mayhare bilang batter pero ilang beses itong na-strikeout kaya sinigawan ito ni Goro at sinabing pagbutihan nito dahil kahit may edad ang mga kalaban ay kaya umano nilang madaig ang mga iyon. Natawa na lang si Mr. Sawamura at sinabing ganoon kahina maglaro ang Mafune kaya sayang lang umano kung makikihati pa ang mga iyon sa kanila sa paggamit ng field, nang biglang matamaan ni Kimori ang bola. Pagkatapos ay si Goro na ang sumunod na sumalang at laking tuwa nila nang maka-home run ito. Nang magpapalit na ng players ay pinagsabihan ni Mr. Sawamura ang isang player na huwag bigyan ng madadaling pitch ang mga bata dahil hindi siya papayag na matalo. Tumugon ang mga ito at sinabing walang dapat na ipag-alala dahil mga bata lang naman ang kalaban at pwede pa naman silang makabawi sa home runs kahit nakapikit pa sila. Nagsimula na ulit ang laro at si Goro na ang nasa mound para mag-pitch. Humanga kay Goro ang manager ng district team at sinabing pwede iyong maging phenomenal baseball player. Sa mga oras na ito ay layunin ni Goro na maka-strikeout, pero sa halip ay nagawa pang maka-home run ang district team bagay na ikinatuwa naman ni Mr. Sawamura. Inisip ni Goro na nakachombo lang ang lalaki kaya nagawa niyong paluan ang pitch niya, at sinabing hindi siya papayag na matalo ng kahit sino dahil sa pagpipitch niya ng bola. Kasabay niyon ay dumating doon si Momoko para manood ng laro at nakilala naman ito ni Mr. Ando na siyang naging fiancé noon ni Honda. Habang nag-uusap ang dalawa ay naiinis na si Goro dahil sa hindi magandang nangyayari sa laro, kaya nang magkaroon ng pansamantalang paghinto ay lumapit ang 5 kay Goro para payuhan ito sa dapat gawin sa pagpipitch nang sa gayon ay hindi na umano maka-home run ang mga iyon. Ngunit sa halip na makinig ay pinairal ni Goro ang init ng ulo at pinagsalitaan ng masama ang mga ito. Sa muling pagsisimula ng laro ay naka-score na naman ang district team kaya nakapagsalita ulit ng hindi maganda si Goro at sinabing kung tanggap ng mga ito na talunan sila ay huwag na siyang idamay. Dahil doon ay sinabi ni Mayhara na aayaw na lang siya para mas makagalaw na si Goro. Nagsunod-sunod na ang pag-ayaw ng mga ito bagay na ikinabahala ni Mr. Ando lalo na at hindi pa naman tapos ang laro. Nagmatigas ang apat kaya kinausap na ni Momoko ang mga ito. Iminungkahi ni Momoko na tanggalin na lang si Goro bilang pitcher bagay na sinang-ayunan naman ng mga ito.
Gayunpaman, umalma si Goro kaya pinagsabihan ito ni Momoko na tigilan na ang kasasabi kung ano ang gusto nitong mangyari. Nakinig naman kay Momoko ang mga bata kaya bumalik na ulit ang mga ito sa laro at napagdesisyonan na si Kimori na ang gawing pitcher. Ipinaliwanag naman ni Momoko kay Mr. Ando na nasanay kasi si Goro na maglaro mag-isa kaya hindi pa niyo natututunan ang aral na maging mahigpit sa sarili at mapang-unawa sa kapwa na siyang ugali ni Honda. Maya-maya pa ay nag-umpisa na ulit ang laro, at doon ay nagawa na nilang maka-home run kaya tuwang-tuwa ang team kay Kimori. Inisip ni Goro na nakachamba lang naman si Kimori nang biglang dumating sina Sawamura at Shimizu na nakapwesto sa malayo kaya hindi ng mga ito alam ang dahilan kung bakit pinalitan ni Kimori si Goro. Dahil asar pa rin si Goro ay pinangaralan na ito ni Mr. Ando, at sinabing hindi lang chamba ang nangyari dahil nagiging magaling umano ang laro ng isang team kapag ang pitcher at ang fielder ay may malaking tiwala sa isa't isa. Dagdag pa ng matanda na ang isang team ay maihahalin tulad sa ilang mga tuldok sa umpisa, at magkakaroon umano ng koneksyon ang mga tuldok na iyon sa pamamagitan ng tiwala hanggang sa ang koneksyong iyon ay maging isang linya na siyang magiging sirkulo, at iyon ang tinatawag na teamwork. Kaya naman, sa mga inaasta umano ni Goro ay wala talagang magtitiwala rito. Pagkatapos ng mga sinabi ni Mr. Ando ay napagtanto ni Goro ang pagkakamali niya kaya agad itong humingi ng paumanhin sa kanilang team. Dahil doon ay nagkasundo na ang mga bata na magkaisa sa team bagay na ikinatuwa naman ni Momoko.